So kinakailangan talaga sa ating pagdedesisyon, tanggapin ang katotohanan kung kaya ba nating labanan ng China o hindi. Dahil kung talaga namang hindi natin kaya labanan ng China at tayo aasa sa Estados Unidos, ano nangyari? Nasaan si Uncle Sam? Sige nga, yung mga maka-Amerikano, nasa ng ironclad support ni Uncle Sam. Sige nga. Oh, sige, magsalita kayo ngayon. Secretary, ang pangalan nito, Gibo. Oh, ang tindi ng paniniwala nyo sa Amerika. Nasaan sila ngayon? Oh, bakit walang ginagawa? Oh, di ba? National Security Council, kaibigan ko, Secretary Anyo. Nasaan ngayon ang mga defenders ninyong mga Amerikano? Bakit walang ginagawa? Bakit? Ayaw nila ng gulo sa China. Bakit kayo nakikigulo ngayon? Madali lang po yan. Ibalik natin at tumupad dun sa kasunduan ng panahon ng dating presidente na pagkain at tubig ang ibibigay sa mga tao sa Sierra Madre. Walang gulo kung ganun. Pero kapag sumuway tayo doon sa sinabi ng China na bawal talaga ang pagbadala ng mga construction materials, mangyayari po yan. Iwa-water cannon kayo ng iwa-water cannon. Ang feeling ko, gusto nyo i-water cannon kayo para mukhang kawawang Pilipinas, magalit ang mga Pilipino at maging dahilan para nga humingi ng saklolo sa Amerika. Naku, pabilisin nyo na. Sige, girahin nyo na ang China nang matapos na. Nang makita nyo kung anong epekto ng gera sa Pilipinas na hindi naman kayo sasaklolohan ng Amerikano. Ano ba naman kailangan pang gawin para maipasok sa isipan ninyo ng mga Amerikano hindi makikigera kung wala silang pang-nasyonal na interes? Anong pakialam nila sa Sierra Madre? Anong pakialam nila sa Ayungin Shoal? May pagkakapirahan ba sila dyan? Kung ito'y nangyari pa dyan sa Reed Bank na may langis, interesado pa sila dahil po pwedeng Texaco ang kumaanap ng langis dyan o isang Amerikanong kumpanya. Kailan nyo aaminin na talagang hindi tayo dapat makigera kasi hindi naman tayo mananalo unless sasakluluhan tayo ng Amerika na hindi mangyayari. Bakit ba kayo asa ng asa dyan sa mga Amerikanong yan? Eh, ang kasaysayan natin, wala namang ginawa yan, kundi patayin lang tayo sa pinakakarumal-dumal na mga pamamaraan nung tayo nagkaroon ng gera. Nung nais nila tayo talagang supilin. Diba? Bakit hindi tayo natututo sa kasaysayan? Dahil ba tayo nag-aral sa Amerika? Ay, ako nag-aral din sa Amerika. Doon sa University of Michigan, kung saan ako nag-aral, nandun yung napakalawak na Filipiniana collection doon sa rare books at rare newspaper section ng library. Nakita ko talaga kung gano'ng katindi ang pang-aapi ng mga Amerikano sa Pilipino. Nasa Filipiniana section po yan ng University of Michigan Library, sa pinakamalaking library ng buong daigdig. So bata pa ako, nabasa ko na yung mga accounts ng mga rare books kung paano nila talagang walang awang pinagpapatay ang mga Pilipino. And yet ngayon, kung sumamba kayo sa mga Amerikano, parang sila magsasalba sa atin. Kailan nila ginawa yun? Pati nung pangalawang pandaigdigan digmaan, tayo po ang namatay. Sure, may mga namatay din mga Amerikano rito. Pero karamihan po ng namatay sa Death March, mga Pilipino. At anong ginawa ninyo Amerika? Sa lahat ng mga bansa na lumaban sa mga Aleman at sa mga Hapon, tanging mga Pilipino lang ang pinagkaitan ninyo ng benepisyo. Kailan nyo lang binigyan ng medalya ang mga Pilipinong lumaban sa pangalawang pandaigdigan digmaan pero wala ng ibang benepisyo? Samantalang yung mga Europeans na lumaban sa mga Nazi, binigyan ninyo ng mga benepisyo, pinansyal, pati citizenship, ang mga Pilipino pinagkait nyo. Bakit? Dahil kami ba hindi puti? Mahiya kayo sa ginawa ninyo. Nagpakamatay din ang mga Pilipino dahil sa inyo nung digmaan na yan. Pero pinagkaitan nyo ng benepisyo. Pati yung medalya na natanggap ko ng lolo ko na patay na. Kailan ko na natanggap? Nung isang taon lang. Sana binigay nyo yan. Buhay pa siya. Nang nakita niya na kayong mga dayuhan na naging dahilan para sila ialay ang buhay nila, eh nagkaroon man lang ng token appreciation. Wala! Kayong mga Amerikano, sabihin nyo sa akin, bakit tanging Pilipino lang pinakaitan nila ng benepisyo? Di ba? Naku, magising na kayo sa katotohanan, hindi ko na alam kung anong gagawin sa inyo. Talaga pong, para nga tayo ay masupil na tuluyan at masakop ng mga Amerikano, natuto sila
sa karanasan ng mga Espanyol na hindi nakuha ng Espanyol ang ating pag-iisip at hindi nila tayo napagsalita ng Espanyol. We refuse to have our minds colonized. Kaya ang ginawa talaga ng mga Amerikano, binirainwash tayo sa pamamagitan ng public school. Hindi ko sinasabing tuluyang masama yung public school na sinmulan ng mga Amerikano, pero yan ang dahilan kung bakit napakadami sa atin ngayon, mga Amerikano, kinakailangan po gumising tayo. Lahat po tayo dumaan sa prosesong yan ng pinag-brainwash ng mga Amerikano. Pero meron tayong sapat na pag-iisip na binigay ng Panginoon para magising sa katotohanan na hindi po tayo dapat umasa sa mga dayuhan at ang mga Amerikano ay dayuhan na may sariling pangnasyonal na interes na minsan po salungat sa pangnasyonal na interes ng mga Pilipino. Pero masyado na yung high blood ko, so kayo naman. Attorney, sinabi din, hinamon din ni Secretary Gibo, Attorney, yung China, na sa halip na daanin sa militar, sa pwersa ng militar nila, ay idaan na lang doon sa arbitrasyon. Yung kanilang, kung may naisin man nilang sakupin yung teritoryo. Ay hindi na trabaho yun ng National Defense. Di ba? Ang National Defense, depensahan mo yung teritoryo. Kung wala ka namang kakayahan na depensa ng teritoryo, iwasan mo ang sigalot. Di ba? Ay, naku, Secretary Gabo, you are my friend. Pero alam mo naman, kung wala kang kakayahan, umiwas ka sa gulo. Di ba? Pag sinasabing ganyan pa naman ngayon, attorney, pag ikaw ay hindi sumusuporta, lalo na sa Estados Unidos, yung friendship, ikaw ay traidor na, at ikaw ay pro-China na, ikaw ay propagandista na ng China. Ganyan yung naratibong i-describe agad sa'yo. Kami po ay hindi pro-China. Kami po ay pro-Philippines. Narinig nyo na ba kami na ni minsan nagtaguyod ng interes ng China? Ang sinasabi namin, ang gera, hindi po yan nagtataguyod ng pangnasyonal na interes ng Pilipino dahil ang kinakailangan natin, mas maraming pagkain sa hapagkainan. Kinakailangan natin, pababain ang presyo ng bilihin. Kinakailangan natin, mas maraming trabaho na po pwedeng makamit kung ang China ay mag-i-invest lang ng kapital na kapareho ng kanyang ini-invest sa mga bansang Vietnam, Malaysia at Indonesia, siguro po mangangalahati ang unemployment rate natin kung yung kaparehong mga salapi na ginagamit ng China bilang kapital sa Vietnam, Malaysia, Indonesia ay makakarating sa Pilipinas. Ang tanong, yung mga Amerikano, magdadala ba ng ganyang kalaking mga kapital sa Pilipinas? Hindi. Hindi po kami nagtataguyod ng interes ng mga dayuhan. Ang nais po namin, itaguyod lamang ang interes ng Pilipino. At kung sino nga magsasabi na ako ay maka-China, excuse me, ako nga yung merong pagkakataon na manatili na sa Amerika dahil nag-aral ako doon. Alam nyo, kapag ikaw nag-aral doon, may karapatan kang magtrabaho doon. At pag meron kang karapatan magtrabaho doon, manatili ka sa trabaho, pwede ka na maging permanent resident, pwede ka na maging citizen. Umuwi po ako dahil mahal ko ang Pilipinas at hindi ko makita ang sarili ko na magtrabaho para sa mga dayuhan kung hindi sa aking mga kapwa Pilipino. Ang buong buhay ko, inalay ko sa pagbibigay ng serbisyo legal na walang kabayaran sa biktima ng Maguindanao Massacre, sa biktima ng mga torture, at siyempre sa paghahain ng mga kaso sa Korte Suprema ng Pilipinas na nagtataguyod ng karapatang pantao ng mga Pilipino. So malinis po ang aking konsyensya. 57 years na po ako naninilbihan sa sambayan ng Pilipino. So wala pong pwedeng pumula sa akin na ako'y pinapaboran ang mga dayuhan. Anong nagawa ninyo? Tuturo ko kayo yung 30 kaso na nadulog ko na sa Korte Suprema, nagkaroon ng oral arguments na tinataguyod ko ang karapatan ng mga Pilipino. So sa akin, wala akong, hindi ako naapektuhan dyan sa, alam mo ang tawag nila sa akin, yung mga lukulukong mga trolls, harimaw. Ay, tumatawa na lang ako. Dahil etched in our jurisprudence ang aking mga nagawa na. Kayo, anong ginawa nyo para itaguyod ang kapakanan ng Pilipino? Bago nga magkaroon ng arbitration, kami pa nagdemanda sa China dahil pinagbabawal ang pangingisda ng mga mangingisdang Pilipino dyan sa Scarborough Shoal. Pero nagbago nga ang sitwasyon dahil panalo na tayo doon sa arbitration. Kahit anong gawin ng China, hindi niya mabubura yung desisyon ng arbitration na yan. So ngayon, malinaw na wala siyang karapatan sa historic claims to water, pwede na natin isulong ang ating relasyon na magkaroon ng mas maraming kapital ang China sa Pilipinas na magdudulot ng mas maraming trabaho. Eh hindi nga dumarating yung kapital galing sa Amerika eh.
Samantalang nakikita natin yung karanasan ng ating mga karatig bansa na ang daming kapital ng China. Mas maraming trabaho ang nabubuo dahil sa mga kapital na binibigay ng mga Chino doon sa ating mga karatig na bansa. Bakit ayaw natin yan? Diba? Bakit ayaw natin makinabang doon sa biglang pag-usbong ng ekonomiya ng China na dati-rati po, napakahirap na bansa. 20 years ago, napakahirap ng China. Pero in a span of 20 years, tignan nyo, number 2 in the world. In terms of per capita, pero in terms of real terms, number 1 na po sila. Yan ba ay maka-Chino kung sasabihin natin na dapat makinabang ang Pilipinas sa pag-unlad na yan? Gumising na po tayo. Mahirap po talagang tanggapin dahil tayo na brainwash. At ngayon, ang ginagawa ng gobyerno nga, iniisip nila na pag tayo po ay naging anti-China, makakalimutan natin ang problema na galing sa hilom ng ating sikmura. Hindi naman po mangyari yan dahil ramdam po natin yung hilom. Maririnig nyo nga yung kulob ng tiyan kapag nagugutom ang mga Pilipino. Kahit anong gawin ninyong dapat ang may kasalanan, China, ay nako. Kayo pa rin pong sisisihin, administrasyon. Dahil ang gutom, hindi po yan guni-guni. Nararamdaman po yan.